Yon! Oras po natin sa buong Pilipinas. Meron tayong 3 minuto makaraan ng alas 10 ng morning. Humanda na sa mga malalaking balita. Trending viral. Pinag-uusapan sa buong Pilipinas at buong mundo. Ronda Pilipinas Headlines. Narito na mga headlines sa Ronda Pilipinas. Ronda Pilipinas. PSA, Aminadong luma ang ginamit na methodology sa food threshold. NEDA dumepensa. Ronda Pilipinas. Welcome to the Philippines. Presyo ng asukal sa ilang pamilihan sa Metro Manila bumaba. Ronda Pilipinas. Big time oil price hike. Nakaumang sa susunod na linggo. Ronda Pilipinas. Balita ito sa ibayong dagat, halos 40 kandidato tatakbo sa Sri Lanka presidential elections. Ronda Pilipinas. Dito nga sa Pilipinas, ang dami-dami nila eh. Balitang papalakasan naman, EJ Obiena bumaba na sa third best player ng pole vault sa buong mundo matapos ang 2024 Paris Olympics. Ronda Pilipinas. Balitang showbiz naman, Chavit Singson handang magbigay ng karagdagang 5 milyong piso kay Carlos Yulo kung makikipagbati ito sa kanyang pamilya. Ronda Pilipinas. At pinahiya mo ang ex mo gamit ang kanyang personal social media account. Nako, baka makulong ka. Alamin natin mamaya sa NBI. Nako, bawal ito. Ronda Pilipinas. At luma, madumi at sirang pera. Pwede pa bang palitan sa bangko? Mamaya, let's prove it. Ronda Pilipinas. Ang mga malalaking mga balita, ang mga matitinding mga pinag-uusapan, ang mga maiinit at pinagtatalunang mga issue. Lahat hagip, lahat malalaman. Hindi lang sa buong Metro at Mega Manila. Kasama na ang buong Pilipinas. Hahagupit na ang mga malalaking issue sa Ronda Pilipinas. Live na live sa DWIZ AM Metro at Mega Manila. Naka-live din sa DWIZ News FM Regional Stations. Naka-live din sa Radyo Ronda AM Radio sa Pilipinas. Live ding mapapanood sa Aliw 23 Free TV. At naka-live din sa lahat ng DWIZ Digital News accounts, Facebook, YouTube at DWIZ News website. Ronda Pilipinas. Wala nang mahuhuli sa balita. Wala nang maiiwanang issue na hindi mo alam. Ngayon, updated ka na sa Ronda Pilipinas. Kasama si Dennis Antenor Jr. Ronda Pilipinas. Aha! Hoy, nabalitaan nyo ba? Yung kanina yung binasa ko sa showbiz, ito talaga yung issue ko eh. Magbibigay talaga si Chavit Singson ng karagdagang 5 milyong piso kung makikipagbati itong si Carlos Yulo sa kanyang pamilya. Saan gagamitin? Gagamitin daw yung 5 milyong piso kung saan sila pupunta. Kung mag-ano daw, pupunta sa ibang bansa o kaya kakain sila sa isang mamahaling restaurant o magbabakasyon sila sa ibang bansa, 5 milyong piso. Palagay ko, hindi kasama yung syota. Feeling ko lang. Hindi kasama. Malakas ang feeling ko. Hindi kasama. Huwag ka nasama. Hayaan mo na silang magbati-bati na muna. Kaya nga sabi ko doon, ano pangalan ng bata? Chloe. Ako, kapangalan pa nung anak ko. Chloe, kung ikaw ay nanonood o kaya nakikinig, nakatutok sa DWIZ, ito payo ko sa'yo ha. Be an instrument of pagbabati. Alam mo, pag naging instrumento ka ng pagbabati ng magulang niya, nanay niya, tatay niya, alam mo, mas mamahalin ka ng 2 panig. The magulang at ni Carlos. Payo ko lang sa'yo.
Magandang araw Pilipinas, Luzon, Visayas at Mindanao. Ito ang Ronda Pilipinas. Live na tayo sa DWIZ 882 at live na rin po tayo sa DWIZ News FM Regional Stations at sa Radyo Ronda. And of course, sa lahat ng mga ginagawang radyo ang kanilang mga TV sa Aleo Channel 23. Magandang araw Pilipinas. Ako ang iyong magiging tagapagbalita. Ako si Dennis. Yan. Panahon na panahon ni Iyas ito eh. Dennis Antenor Jr. Ronda Pilipinas. Sa detalye ng mga balita, aminado ang Philippine Statistics Authority na luma na at noong 2011 pa ang kanilang ginamit na methodology upang matukoy ang food threshold sa Pilipinas na 64 pesos kada Pilipino sa bawat araw. Sa gitna ito ng batikos ng publiko na ilang mga mambabatas sa inilabas na datos at pahayag ng National Economic Development Authority na hindi matatawag na food poor ang mga Pilipinong gumagastos ng 64 pesos sa pagkain. Gayunman, iginiit ni PSA Chief Statistical Specialist Bernadette Balamban na updated ang mga presyo ng pangunahing bilihin. Akala ko 2011. Pangunahing bilihin na pinagbasehan ng kanilang ahensya. Ang ginamit po namin, actual prices na kinolekta ng PSA noong 2023. So, nakapasok na po doon ng inflation. Kung ano po yung presyo ng bigas sa pamilihan natin, yun po kasi ang kinokolekta ng PSA. So, every month nagkokolekta po ang PSA ng prices sa ating mga pamilihan sa iba't ibang probinsya. So, kung ano po yung lumabas na average price sa bawat probinsya, yun ang ginagamit po namin for each of the food items para mapresyohan yung mga nasa food menu natin. Okay. Parang naintindihan ko na. So parang yung methodology lang yata ang luma. Pero ganun pa rin eh. 'Di ba? Ganun pa rin. Dati naman sa 2011 walang nag-uulam ng 3-in-1 na kape. Ngayon may nag-uulam na ng 3-in-1 na kape. Matapos sa mga batikos, kinumpirma ni Balamban na nire-repaso na ng Technical Committee on Poverty Statistics ang pamantayan na ginamit sa pantukoy ng food threshold. Yung Technical Committee on Poverty Statistics o yung committee na nagde-develop ng methodology, kino-coordinate po iyon ng PSA. Recognized naman po iyon kasi nung in-approve yung methodology noong 2011, nakasama po doon sa approval na every 10 years or every number of years, kailangan mabisitahin ulit yung methodology, titignan kung relevant pa ba siya. Tama yung sinabi ni kanina, ni Drew Nasino, baka naman pwedeng every 5 years mag-update po tayo dahil sa bilis ng inflation sa Pilipinas. Oo. Grabe ho ang presyo, yung pagtaas. Yan po ang tinig ni PSA Chief Statistical Specialist Bernadette Balamban sa panayam ng DWIZ. Ronda Pilipinas. Nagpaliwanag ang National Economic and Development Authority o NEDA kaugnay sa inilabas nilang food and poverty threshold. Ito'y makaraang ulanin ng batikos dahil sa tila hindi makatotohanan ang 64 pesos na budget kada araw para sa pagkain upang hindi maituturing na food poor. Ayon kay NEDA Secretary Arsenio Balisacan. Secretary, ayos ka ba? Parang nakagat mo yata yung dila mo kahapon. Ang daming bumabati ko sa'yo, no? Kinikilala nila ang realidad na hindi sumasapat ang gastusin ng mga Pilipino dahil sa mataas na, inflation. Kaiman, ang naturang threshold anya ang kanilang ginamit na sukatan upang malaman kung gaano karami ang mahihirap sa bansa. Ito yung anya ang magsisilbing hamon para sa pamahalaan kung ano-ano pa ang mga habang na kanilang gagawin para maiangat ang antas ng kabuhayan ng mga Pilipino. Si Dennis Antenor Jr. Ronda Pilipinas. Pero Neda, ang sabi ni Senator Coco Pimentel, use your Coco, Coco Pimentel. Ang sabi ni Senator Pimentel, nag-aantay siya ng paliwanag, yung layman's term, yung madaling maintindihan ng mga kababayan natin na paliwanag kung bakit 64 pesos, Si Senator Coco Cocote, Senator Cocote, naghihintay ng paliwanag mula sa inyo, kasama po niya kami na nag-aantay ng paliwanag. Yun. Baka next week magpapaliwanag na yan. Oo. Kaya lahat ng challenge ay napunta na kay Secretary Balisacan. Sabi tuloy yung 64 pesos yung pagkain. Yung kanin kasi, pag bumili ka ng bigas, iluluto mo pa yan, Secretary. 'Di ba? Pag bumili ka ng mga ulam, ipiprito mo pa yan. Gagamit ka pa ng kalan at saka ng mantika. Hindi ba? Yun ba kasama ho ba sa 64? Nakakagat na naman ni Sekretary yung dila niya. Okay, tanggap tayo ng isang report.
Suspect sa pagbaril at pagpatay sa isang barangay kapitan sa Arayat, Pampanga, tukoy na ng otoridad. Alamin natin ang report ni Johnny Gole. Kuyang Johnny, go! Yes, meron na raw person of interest itong Arayat Police, Pampanga Police Station dito sa naganap na pamamarila sa pagkakapatay dito kay Lakyo sa Barangay Captain Norberto Melumbang noong linggo ng gabi, Agosto 11. Pasado alas 8 ng gabi dito sa loob ng kanilang barangay hall. Bagamat hindi pa muna maaring ihayaga sa media nitong sa publiko ng pulisya itong nasabing grupo dahil iniipon para umano nila itong mga ebidensya laban sa 4 na mga salarin na lulan sa isang SUV na kulay itim na walang habas nga ng rumatrat dito sa barangay hall na ikinasawi ng biktima dahil sa tama ng bala sa iba't ibang parte ng katawan. Matapos yung insidente, mabilis na tumakas sa hindi malamang direksyon itong mga salarin. Huli na nang makaganti ng putok itong kasamahan ni Lumbang sa papaalis na sasakyan. Ayon dito sa binuong Special Investigating Task Force ng PNP Region 3, Pampanga PNP at Arayat Police Station, marami ang gulo ngayon silang tinitignan sa motibo ng mga salarin sa pagpaslang sa biktima na matagal nang may death threat. Kaya halos sa barangay hall ito na nananatili upang hindi madama yung kanyang pamilya. Nabatid na itong si Barangay Captain Lumbang ay dating kasapi ng isang local rebel group bago ito nagbalik loob sa pamahalaan na saka pumasok sa politika. Naharap din ito sa iba't ibang kaso ng krimen gaya ng murder, gun running at illegal possession of firearms ayon sa pulisya. Ngunit ang lahat ng ito ay na-dismiss sa hukuman. So yan ang update. Buhat ito sa gitnang Luzon. Ito si Central Luzon Patrol, Johnny Gole, para sa impilang may todo lakas DWIC, nagbabalita ng tama, naglilingkod ng tama. Ronda Pilipinas. Uy, bakit ganito yung panahon natin? Nawala yung araw. Kanina mainit ang araw. Alamin na po natin ang ating pinaka-latest na weather report. Pinakahuli, pinaka-latest, pinaka-napapanahon. Whether we like it or not, ito ang magiging DWIZ Weather Report. Anong plano nyo ngayong weekend? Ha? Happy weekend! Happy weekend! Friday na. Papunta na tayo ng Sabado at Linggo. Pero bakit ganire? May meeting pa naman ako sa Quezon City ngayon. Ngayon naman, Quezon City. Okay. Dati Makati. Sige, alamin natin ang magiging panahon. Kasama ba dyan ng Saturday, Sunday pare? Ang Saturday, Sunday, mamaya pa natin makuha yung latest data. Kasi sige. hindi pa updated ang data Sige, natin. di Friday na muna tayo. Alamin Friday natin muna kung tayo. mawawasak ang plano natin ngayong araw na to. Ngayong Friday, mula sa opisyal na taga-gulo ng plano natin, si Daryl Justin. Daryl, go! Mabalikan ko lang saglit. Nakita ko sa headline kanina. Diba sinabi ko kahapon yung oil price na yan. Diba? Nag-rollback ng 2 piso. Tapos mamaya, ang binalita naman, oil price hike big time. Hi guys, good morning. Narito ang latest sa lagay ng panahon sa araw na ito. Walang binabantayan na low pressure area o tropical cyclone sa loob o labas ng Philippine Area of Responsibility. Isang good news yan. Ang mahinang southwest monsoon o hanging habagat ang patuloy pa rin makakaapekto sa dulong Hilagang Luzon, Extreme Northern Luzon. Kaya't asahan po ang maulap na papawiri na may mga masungit at maulang panahon lalo na sa hapon at gabi, habang localized thunderstorms naman ang inaasahan natin sa nalalawing bahagi ng bansa, kasama na dyan ang Metro Manila. Inaasahan din na magpapatuloy daw ang fair weather conditions hanggang sa weekend, kahit na medyo makulimlim ngayon, medyo sumisikat naman yung araw. Oo nga eh. Kaya hindi ko lang parang ang hazy nga ng condition. Pero magandang maglakad. No, magandang maglakad sa mga panahon na to. Maganda tinan mo, walang araw Hindi ganun sarap maglakad sa BGC ngayon. Ito yung panahon na maganda maglakad at magmuni-muni. Kung bakit 64 pesos pa rin yung... Sabi ko na dyan na naman pupunta yan. Muni-muni. Hindi lang naman yun. Marami pwedeng pagmuni-munihan. Di ba, Secretary? Dahil walang inaasahang LPA Tropical Cyclone sa loob. So, mapasok sa loob o mabubuo sa labas na ating... Secretary? Sorry na, Secretary. Baka hindi na dila yung nakakagat ho ninyo. Sa ating Key City forecast para sa araw na ito, sa Metro Davao, fair weather conditions tuloy-tuloy hanggang mamayang gabi. Mga pag-ambon lang ang inaasahan sa araw na ito. 30 hanggang 31 degrees Celsius ang inaasahang temperatura sa buong maghapon, habang mamayang gabi naman lalamig ito sa 28 degrees Celsius. Sa Metro Cebu naman, inaasahan ng mga pag-ulan ngayong umaga,
Samantala, magiging fair weather naman tayo pagsapit ng tanghali at hapon at kalmado pa rin ang panahon pagsapit ng gabi. 31 to 32 degrees Celsius ang inaasahang temperatura mula umaga hanggang hapon at 28 degrees Celsius naman inaasahan mamayang gabi. Sa Metro Manila, cloudy skies, fair weather pa rin tayo, konting mga pag-ambon na pulo-pulo ang inaasahan ngayong umaga hanggang tanghali at hapon, 31 to 32 degrees Celsius ang temperatura. Pagsapit naman ng gabi, ma-enjoy na mga magpa-party sa BGC ang panahon dahil fair weather pa rin. Saka may bike ano dyan, di ba? May bike weekend. Di ba? Meron yung parang walang sasakyan na pwede doon sa certain road. Carless pala Carless kung tawagin nila. Carless weekend. Carless Yulo. Carless yun. Hindi siya carless, ha? Hindi na siya carless. Ano? May nakuha pa siya. Kalaki-laking sasakyan. Oo nga. Hindi na siya carless. At saka naka-ready na yung parking. Tapos yung parking, may sariling titulo. Oo. Di ba? Nipo. Walang aagaw ng parking niya. Yun. For the gold. 29 degrees ang inasahang temperatura mamaya dito sa Metro Manila. Sumikat ang araw kanina alas 5:42. Asahan na lulubog yan mamaya alas 6:18 ng gabi. Ay, hindi na naman lumitaw. Bakit ba hindi lumilitaw? Palilitawin natin yan. Ang tanong kung may iba pang lilitaw dyan. Meron na lamang tayong 131 days to go. Ay. Huy. Before Christmas. Wala kayong nakita, di ba? Ayun, 131 days to go before Christmas. Alam mo, nangarap lang ako, baka si mami makakuha akong milyon eh. Ang tabayanan na ang isusunod na weather report. Mamaya sa Balitang Bayan alas 12 hanggang alauna po ng tanghali. Enjoy tayo. Thank God it's Friday. Ayan ang aking weather report. Whether you like it or not. Wala akong kinalaman. Nasabay producer ko. Ako si Daniel Justin, nagbabalita ng tama, naglilingkod ng tama. Pinakahuli, pinaka-latest, pinaka-napapanahon, whether we like it or not, DWIZ Weather Report. Ronda Pilipinas. Tuloy-tuloy mga balita sa Ronda Pilipinas. Bumaba ang presyo ng asukal sa pamilihan sa Metro Manila. Sa Marikina Public Market, nasa 80 pesos na ang kada kilo ng puting asukal mula sa dating 90 pesos kada kilo. Sa washed at brown sugar na nasa 75 pesos kada kilo mula sa dating 85 pesos per kilo. Una nang inihayag ng SRA o Sugar Regulatory Administration na sapat ang supply ng asukal at kayang tugunan ang demand nito. Iminungkahi rin ng SRA ang pagpapataw ng fuel subsidy para mabigyan ng benepisyo ang mga nasa sektor ng pag-aasukal sa bansa. Ronda Pilipinas. Kapit, mga motorista, kapit! Asahan ng malaki ang dagdag sa presyo ng mga produktong petrolyo sa susunod na linggo. Batay ito sa pagtataya ng mga kumpanya ng langis. Tataas ng 1 peso hanggang 1 peso 50 centavos ang presyo ng kada litro ng gasolina. 1 peso 40 centavos naman ang kada litro ng diesel. Habang 1 peso 45 centavos naman sa kada litro ng kerosene. Ayon sa oil industry, ang panibagong pagtaas ng mga presyo ay dahilan ng pagtaas ng merkado o sa merkado sa international market. Bunsod ng tumitinding tensyon sa pagitan ng Israel at Hamas. Si Dennis Antenor Jr. Ronda Pilipinas. Samantala, tanggap po tayo ng report. DOH Region 6 nagpaalala sa publiko na iwasan ang mga lugar na binaha habang tumataas ang kaso ng leptospirosis. Alamin natin ang report mula sa DWIZ News FM 89.5 Western Visayas, Richard Bertuso. Richard, go! Iwasan ang mga lugar na binabaha. Gumamit ng protective gear tulad ng buta o guantes kung hindi maiwasan ang pagtawid. Ito ang payo ng Department of Health sa Western Visayas habang tumataas ang kaso ng leptospirosis. Ang leptospirosis ay isang bacterial disease na nakukuha sa pamamagitan ng direktang kontak sa ihi ng mga infected na hayop o sa mga kapaligirang kontaminado sa ihi. Ang bakterya ay maaari makapasok sa katawan sa pamamagitan ng mga hiwa ng balat o mga gasgas o ang mauhog na lamad ng bibig, ilong at mga mata. Ang mga sintomas sa mga unang yugto ay kinabibilangan ng mataas na lagnat, matinding pananakit ng ulo, pananakit ng kalamnan, panginginig, pamumula ng mata, pananakit ng tiyan, paninilaw ng balat, pagdurugo ng balat at mucous membrane, pagsusuka, pagtatay at mga pantal. Napansin ni Dr. Bia Camila Talaray, Medical Officer 4 at pinuno ng Emerging and Re-Emerging Infectious Disease at Aedes Vector-Borne Diseases Prevention and Control Program ng DOH Region 6.
Inayuhan ni Dr. Natalaray ang publiko, lalo na ang mga lalaking may edad na 20 taong gulang pataas na pinakapektado at kadalasang nagtatrabaho bilang mga manggagawa at magsasaka. Ang mga nalantad sa tubig baha ay dapat sumangguni sa Rural Health Unit at humingi ng prophylaxis upang maiwasan ang impeksyon ng Leptospira bacteria ayon kay Natalaray. Mula dito sa DWIZ, NOS FM 89.5 Western Visayas, Richard Cordero Bertuso, nagbabalita ng tama, naglilingkod ng tama. Ronda Pilipinas. Tuloy-tuloy ang mga balita at impormasyon sa Ronda Pilipinas. Samantala, ha? Ano sunod natin? Okay. Ito. Luma, madumi at sira ang mga pera. Pwede raw yan palitan sa bangko. Tara, let's prove it. Bago maniwala sa mga claim na yan, patunayan na yan sa Let's Prove It! Marahil madami na ang narinig nating balita tulad ng inaanay na papel na pera sa alkansyang kawayan o kaya naman nasunog ang perang papel. Pero totoo ba na sayang ang nasunog na pera? Tara, let's prove it. Ayon sa Bangko Sentral ng Pilipinas, posible pang mapalitan at hindi sayang ang nasunog na pera as long as ito ay una, dapat kalahati o 60% ang natirang parte ng papel na pera. Ikalawa, kinakailangan na nakikita pa ang facsimile signature o ang pirma mula sa BSP governor. At ikatlo, kinakailangan visible pa ang window security thread. Kapag anila meron ng perang papel mo ng tatlong nabanggit, ito ay kinakailangang dalhin sa mga authorized banks at dadalhin nila ito sa BSP upang suriin kung ang hawak mong perang papel ay may value pa. Ang protocol na ito ay alinsunod sa BSP Circular Number 829. Ronda Pilipinas! Iyon! Okay. Teka muna, ha? Umuulan, umaaraw, hindi na maintindihan yung panahon natin. Pagka ganyan, umaambon-ambon. Ako, malapit-lapit tayo sa sakit, ha? Pero, dapat kayo umiinom ng food supplement, ha? Food supplement na safe. Ito. Hanap mo ba yung food supplement na natural at walang halong kemikal? Aba, subukan mo na ang MX3 capsules. Siguradong safe yan, ha? Napaka-safe nitong inumin dahil dumaan yan sa US clinical trial at Nutrasource analysis ng Canada. Proven ang MX3 capsules na merong alpha, beta at gamma nutrients, antioxidants at anti-inflammatory properties. Tinan mo yan, ha? Kaya, ano pang inaantay mo? Ano pang inaantay ninyo? Bumili na kayo, bumili ka na at sumugod sa mga leading drugstores nationwide o kay bumisita sa kanilang website na mx3ph.com o tumawag sa 0918-888-8693. Ronda Pilipinas! Pilipinas ang ating oras. Iyon, oras po natin 27 minuto na makaraan ng alas 10 ng morning. Dennis Antenor Jr. Ronda Pilipinas! Ayos. Meron po tayo makakausap. Inaayos lang po yung linya ng komunikasyon. Ang makakausap po natin ay mentor po ito eh. Mentor ni Carlos Yulo. Pinasalamatan po siya, sabi niya. Kasi nung unang interview, sabi niya, maraming salamat kay Ma'am Cynthia. Akala ko yung si Ma'am Cynthia Villar. Hindi pala. Hindi pala. Si Yusek Cynthia Carion. Yun. Siya po ang presidente ng Gymnastic Association of the Philippines at former Tourism Undersecretary Cynthia Carion. Yun. Okay na ba si Yusek? Andiyan na ba siya? Okay, nasa linya na po natin ang presidente po ng Gymnastics Association of the Philippines, Yusek Cynthia Carion. Ma'am Cynthia, magandang araw. Yusek. Magandang araw. Si Dennis ba ito? Dennis po. Dennis? Dennis po. Oh, good morning, Dennis. Thank you for making me your guest today. Yan. Thank you for accepting the call. I know you're a very busy woman, ma'am. I sus, horribly busy. Pero I have not slept for so many days. I haven't received yung mga texts ko. Hindi ko nag-open pa. Marami. Oo nga eh. Sabi ko nga, ma'am, dito sa producer namin, sabi ko, yan ba si Cynthia, Ma'am Cynthia Carion, marunong mag-Tagalog? Baka mahirapan ako, dumugo yung ilong ko. Yung pala, marunong kayo mag-Tagalog, Yusek.
of course, pero pangit ang Tagalog ko, hindi maganda. Okay lang po. Eh, Okay lang? wag po kayong mag-alala. Hindi rin ho good looking yung aking English. Okay. Unahin ko lang po muna ito. Ano ho siguro muna yung sekreto? Bakit ho nakakuha ng 2 medalya itong si Carlos Yulo? Ay, mahirap. It's 16 years in the making, Dennis. And it's not overnight. You know, I spotted him when he was 7 years old, and Wow. I told him wala pa siyang coach. Nagsabi ko that he will join the Batang Pinoy. 12 years and under, nag-join siya, walang coach, nanalo siya ng medalya. Nagsabi ko, oh, magaling ito. O sige, nagbigay ko coach sa kanya. Oo. At nagsabi ko, you join yung paralong pambansa. And then- So parang 7 years old pa lang, Yusek, Oo. nakitaan nyo na. Kumbaga, alam nyo na magiging champion ito pagdating ng panahon, Ma'am Cynthia. Ganon. Oo. Kasi ang commitment niya, every time I look at him, he is tumbling and working, and without a coach, he's copying mga gymnast lang. Oh. Ang magaling siya, I saw his commitment. So, sa parang pambansa, nanalo na naman ang mga medalya. So, I decided, and at that time, merong bisita ako ng yung Japanese coach, Munihiro Kigujima. Okay. He was visiting the Philippines Okay. with another athlete. Nagsabi ko sa kanya, can you please coach Carlos, because Kaloy is good and he can be a champion someday. And then he said, oh yeah. So he stayed over and he was coaching Carlos, and he realized that Carlos is good. So he told me, Mom, can I bring Carlos to the junior lang, 18 years and under, world championship? So he saw what you saw, Miss Cynthia. Oo. And then nagsabi ko naman, ay, maging kulelat naman kami dyan. And then he said, he needs exposure. Never mind if he's kulelat. And so we went, nagpunta kami. Do you know that he won 3rd place? China, Russia, Philippines. Bronze medal. Kaagad. And then I said, oh, this is terrible. It is too much. And then the president of the technical committee of federation came to me and said, Cynthia, you take care of that boy. Because if he did well in the pommel horse, he would have won a silver medal, not a bronze medal. Ay, naku. Sige, I said. Wow. And then it happened also that my coach was going back to Japan because he wanted to take schooling to be a better coach. I have enrolled in a coaching course. He said, in Japan, I have to go. I said, you cannot leave, Carlos. I said, you cannot. But I have to, Mom. Also, what I decided is I begged for money for me to be able to send Carlos to Japan with Coach Mooney. So he will continue his training. Okay. It was not a hard thing, but Manny Pangilinan finally answered my call, although I tried everybody. Ayaw sila kasi, gymnastics, mananalo kami dyan. So, si MVP nakita yung vision ko, nagbigay sa pera sa akin, sa MVP ang hero ko eh. And then, so I was able to bring Carlos to Tokyo, and he was training there. And do you know that I would visit him once in a while to see that he's studying well, that he's doing well? You know, I followed up whatever he said. How many times he wanted to quit na. Gusto siya na uwi sa Pilipinas. Ayaw na. Pero sabi ko, no, What Carlos. did you tell him? Yeah, you motivated him. And he said, no, Carlos, you're going to be someday an Olympic champion. So let's continue this, you know. And so it happened. So he was just 7 years old and he was like a minor. How did you talk to the parents? Ano po yung mga sinabi niyo sa mga parents po ni Mga parents naman, they're very agreeable because we're paying for everything. They saw his potential at wala silang, gusto silang pera para to send his son, and they're happy that somebody saw his potential. You know, like now we are seeing the potential of the other son, Eldrew. You know? Yes, So that's why the family is happy.
You know? Yan. Okay, so fast break po tayo dun sa future na nowadays. I understand na a few weeks back, meron nung sinabi si Pangulong BBM na kukuhanan po niya ng advice or kwento itong si Carlos Yulo regarding what can the government do para mas marami tayong goals na makuha in the near future. Were you part of the audience or were you part of the meeting, Ms. Cynthia? No, it was just a talk. We just had a talk with him. There was there was no meeting. And Carlo okay. just gave Carlo, because they were sitting down in a dinner and during the Malacanang time, and Carlo just said, "Sir, we need a lot of things. We need good leaders, leaders that care, and we need for NSAs, the National Sports Association. We need good leaders there, and then we need infrastructure, and we need financing. These are the three things that we really need. Finance. The government should help us. Opo. We don't have, like me, Dennis. You Opo. will not believe I was a professional beggar, always begging for money. It was so difficult. Mahina. Oo nga, pero humihingi ko kayo ng pera, nagbe-beggar po kayo sa mga MVP. Yeah. Sa mga rich, yes, of course. You have to beg to the rich people, no? Oo. So may posibilidad, Ma'am Cynthia, na maging 2 Yulo ang maging part ng 2028 LA Olympics, Ma'am Cynthia. Yes, talaga, 2 Yulo. I will get, Eldrew will be of age now for the LA Olympics. He can join. So we will have them. I hope he will be qualified. Well, I'm sure he will be qualified. So that's it. So we will have a team. I hope we will have a team. Yeah, that's good. We have a question here from the newsroom. Ano po ang reason bakit hindi na na-invite sina Alea Finegan at Emma Malabuyo sa welcome ceremony po doon sa Malacanang that happened, Miss Cynthia? Do you know Because something they were about not around. Those two people, they were not here. So why will we invite them? They were still flying. And we did not know about it in the last minute only. We never even knew there was going to be a parade. And then they were not here. Why would we invite them? They better watch it, because if they say things that are not true, they're giving us a hard time. I have my own rules, and I don't like things that are lying. They're lying because they were not in the Philippines. They were still flying. They arrived on the 15th, and late in the 15th. Oh. Okay. Yeah. So, ma'am, I'm gonna see them on Sunday, on Saturday. Okay. Because they just arrived, and I'm gonna really talk to them. Why are they making giving gap a difficulty when it's not true? You'll have a meeting with them next week. No. On Saturday. On Saturday. This Saturday. Tomorrow. That's tomorrow. Sorry. That's the tomorrow. time goes so much. We understand. Opo. I've been taking care of Carlos all this time. There have been 101 things to do, and I forget them. Yeah, understand, Miss Cynthia. Okay, Ma'am Cynthia, can you give me bonus questions like going into personal details about the life of Carlos Yulo regarding the personal? When we talk about personal, it has something to do with his problem. Andiyan pa ba si Ma'am Cynthia? Yes, Andiyan I'm pa? here, but because my phone is, you're talking in my phone, and my phone keeps on ringing and ringing. People are calling, people are texting. We understand. And That's why I wanted it in my email, but my email was not working. Yeah, we understand. And we thank you very much for getting this call. I want to talk about Miss Cynthia regarding his family problem, regarding his parents. Meron po ba kayong mga pagkakataon na you are advising Carlos Yulo regarding his dad, regarding his mom? Yes, there's plenty of things, but you guys don't dig onto it because you do not know the truth. Carlos has gone through a lot, and I'm part of with him on his feelings. So please, let us not put fire and make the fire bigger. But are they Until okay now everything- with the family, Miss Cynthia? What? Are they okay now? Are they in speaking terms?
No, Carlos has forgiven them. Carlos has nothing. He's just he's just wondering why at this stage of his winnings, and they will come up with a media saying things against him. Carlos was just wondering, and we were wondering why. Why at that time do they want to come up with things in the past when he won? And Carlos thinks that his mother was hoping that he will lose. That's what Carlos told me, you know. Oh. That's not correct, you know. So that's maybe it's not right. And I've been trying to talk to the mother. I've been trying to make her reach out to her son. And I've been talking to Carlos to reach out to his mother. Okay. I want them to be talking. I want them to be a family. A family is always a family. Yes, you know? I agree. I agree. So I am just giving it time, a little bit time. Carlos is in the moon right now. He doesn't know what's happening. You know, it's you don't know the feeling that he's going through, and also the mother is always also going through feelings because she wants to be acknowledged. Yeah. But you know, it's just give them time. Yeah. Especially the media. The media should give them time. The social media is making it bigger, Yeah. and we should not do it that way. I think we should calm down for a while, and in the end, everything will work out. And I promise you, I will try my very, very best to make it work out because for me, family is important. Yes, that's you true. know? Family is family. Well, at the end of the day, family is family, Miss Cynthia. Tama? Yeah, but everybody has his reasons. True, true. Carlos has his own reasons. You know, and the mother has his own reasons. And if I could talk right now, I would tell you, but I don't want to make the fire bigger. But So- I am on Carlos's side. Okay, so one of the advices that you gave to Carlos is, you know, to talk to his family, ma'am. What? Did No, I didn't give. It has to come from him. It has to come from his heart. You from know? Carlos? From Carlos, But yes. Yes, it has to come from Carlos's heart. As soon as he's ready, he'll do it. Yeah. And he's already thinking about it. You know, but so we would like the people the family not to come up with things in the media to make it bigger. That's all he wants. He doesn't want we don't want all these problems that are coming up, even with my gymnasts, those two girls. Yeah, true. I really want to see them already. They're not here and they want How to be about invited. Ma'am Cynthia? Were they invited for the what do you call this? The arrival of the athletes, including Carlos. Were they invited para medyo po masalubong ng pamilya? People are asking why the parents are not there, the mom, the dad was not there. What's the reason po, Miss Cynthia? I have no idea. No idea. Opo. I have no idea. You Okay. Okay. So and also right now, know, ma'am. I cannot think of those things. You know, I'm just thinking of all these things that he has to do, his schedule, his endorsers. You know, I never thought of that. I never thought of the invitations. You know. Okay. So right now you're now the manager po of Carlos, no, Miss Cynthia? No. I'm not really the manager. I'm the president. He wants me to Manage him. see. We have a chat now. We put up a chat with anything with endorsing, anything with contracts. True. I'm not a lawyer. Anything that will have a contract, we are giving it to a professional. Anything that is going to be given or interviews passes through me. You know. Okay. We have a chat. Carlos, me, Chloe, and the manager, Opo. the professional manager. How about So we- Miss Cynthia, the girl, yung pong girlfriend po, Chloe po? How is she? Chloe, Opo. she's very nice. I like her. She's helped Carlos a lot. Carlos will not be with her if he has not felt her help, and I will be the first one to be against her if she was not a help. She helped him be more open to the people. She helped him to be strong in the mind, to be stronger mentally. She helped him a lot.
Because, and that's why Carlos always says, this is our team. Okay. Chloe, me, and I always, and the coach, and I always remind him, do not forget God. God is part of our team. True. know? That's very true. That's very true. Yeah. So, sa Tagalog po, kung tatanungin po ito, so boto po kayo kay Chloe para kay Carlos. What do you mean? Sabihin So, mo na naman. are you okay with the relationship? I mean, do you think that they are meant to be together or they're good together? Sa Tagalog Yes. po, it's boto po kayo sa kanya. Oo. Kasi sweet na sweet siya. She's very nice. If you get to know her, mabait siya. In fact, she was willing na to give a dinner with the parents, her family and the family of Carlos. Carlos. She was willing to. She was already planning a dinner together to have the families. But then that thing came out, all of those things, media coming out that they're talking, that discouraged her. So they quit it. They said, let's quit it for a while and let's be silent and let's see what happens in the end. She doesn't like any media attention, you mean, Ma'am Cynthia? She doesn't want any media attention of the parents against Carlos and against her, or saying okay. things that are not right and not true. So you're saying like Chloe's been constantly reaching out to the family for Carlos's sake, Miss Cynthia? Yes, she was planning it. She told me of her plan that she was going to have a dinner, and I was very happy to hear it. That's wonderful, Chloe. That's the way you should. You're really good. And then after that, what happened? Mom, after that, all this thing coming out, I canceled the dinner. She canceled it. Oh, okay. So okay pa ba ho ba yung dinner? Does the plan still there po? Having dinner with the family of Carlos? No more. No more na. I said she canceled it because Oo. of all the media Oo. coming out, no? Baka lang baka she wants to pursue it. Hindi na, Miss Cynthia. She canceled it na. Baka, Oo. we'll see in the future. Yeah, true, That's true. why let's see everything calm down. People not make an issue out of it. It's still an issue. So let's not make this an issue. In fact, a lot of Carlos doesn't want interview when you're going to ask him personal questions like that. He said, Mom, I don't want, please don't put me in this interview because all they're going to do is ask me personal questions and I do not want to answer. Oh, okay. So, okay. So I'm glad it's me. You can ask me. You can torture me. And thank you for answering the questions, Ma'am Cynthia. Maraming salamat in Oh, Tagalog. sige. So please, as Dennis, Po. you are the first one that I talked to about it. So please just advise others just to let the issue die down and not make a big thing out of it. Because in the end, the more you talk about it, the worse the issue becomes. So let's just let it go by so that it will turn out to be the best. The Okay. best results. Thank you Okay? very much. Thank you very much for this opportunity and thank you very much for your time, Yusek Cynthia Carrion. Thank you very much, Dennis. Thank you for inviting me too and clarifying the issues. Thank you very Thank much. you. Maraming salamat. President ng Gymnastics Association of the Philippines, Yusek Cynthia Carrion. Ronda Pilipinas. Oh, doon sa mga media ha, this is the last time na magsasalita si Ma'am Cynthia dito sa DWIZ. Hindi na magpapa-interview sa inyo. Dito na. Last na to. Ha? Okay, dito na yan. Dito na siya magsasalita, ha? Ma'am Cynthia, maraming salamat. Thank you very much from all of us here on DWIZ and Aliw Channel 23. Thank you very much. Okay, tuloy ang mga balita. Ronda Pilipinas. Okay, dun muna tayo sa happy note. Dito muna tayo sa Fiesta. Marhay na aga sa Gabos na taga Legazpi City. Maugmang Ibalong Festival sa Indogabos. Maugma asin na mag-enjoy sa Indong Selebrasyon kan Kapistaan. Yun. Oh, sa mga nahihirapang mag-isip ng ihahanda sa paparating niyong mga celebration, siguradong mabubusog ang inyong mga loved ones at mga bisita sa
Comeya. Mapa anniversary, birthdays man yan, o kaya mga fiesta, o mga simpleng merienda. Tiyak na mabubusog ang buong pamilya sa Comeya Bihon, Comeya Palabok at Comeya Sotanghon. Lahat ng selebrasyon ay sasaya basta't busog ang buong pamilya at mga bisita. Ibig kong sabihin, Comeya 3Q Bihon, masarap talaga. Ronda Pilipinas. Pilipinas, ang ating oras. 8 minuto bago mag-alas 11 ng morning. Si Dennis Antenor Jr. Ronda Pilipinas. Samantala, para sa ating balitang sports, EJ Obiena bumaba na sa third best player ng pole vault sa buong mundo matapos ang 2024 Paris Olympics. Sports news mula kay Daryl Justin. Sa mundo ng palakasan, ang latest malalaman sa DWIZ Sports News. Inilabas na ang panibagong world rankings sa larangan ng pole vault matapos ang 2024 Summer Olympics sa Paris, France. Sa latest rankings, nalaglag ng isang rank ang ating top pole vaulter na si EJ Obiena mula sa world's number 2 papunta sa world's number 3. Ang pagbaba ni Obiena sa ranking ay resulta ng kanyang 4th place finish sa nagdaang Olympics. Inungusan ng 31-year-old American na si Sam Kendricks si Obiena sa second rank pagkatapos makuha ang silver medal. Nakamit ni Perkins ang medalya dahil nagtagumpay siya sa clearance level na 5.95 meters. Sa kasalukuyan, si Kendricks ay may 1,450 points habang si Obiena naman ay may 1,428 points. Nananatili namang world's number 1 pole vaulter si Armand Duplantis ng Sweden na may 1,617 points. At yan ang aking sports news. Daryl Justin, nagbabalita ng tama, naglilingkod ng tama. Ronda Pilipinas. Ito na ang latest, Bagong-bago, fresh na fresh. DWIZ Showbiz News. Oy, Chavit Singson. Ako, hindi ko na itanong kay Ma'am Cynthia to. Chavit Singson handang magbigay ng karagdagang 5 milyong piso kay Carlos Yulo kung makikipagbati ito sa kanyang pamilya. Showbiz balita mula kay Anton. Para sa aking balitang showbiz, handang magbigay ng 5 milyong piso si dating Governor Chavit Singson kay Carlos Yulo kung makikipagbati ito sa kanyang pamilya. Ito ang inihayag ng dating politiko sa pamamagitan ng kanyang Facebook account. Sa kanyang post, sinabi nito na para lang magsama-sabang muli ang pamilya na Olympian ay magbibigay umano siya ng 5 milyon. Sinabi pa nito na ang 5 milyon ay hindi para sa panalo nito ng gold sa katatapos lamang na Olympics, kundi upang mabuo muli ang pamilya nito. Ayon pa kay Singson, ramdam niya ang sakit ng isang pamilya na inaway ng anak at hindi man lang naimbita. Sinabi pa ni Singson na sigurado na sina Carlos at ang tatay nito pati ang pamilya, pero hindi pa raw pumapayag si Carlos na makasama ang nanay dahil hanggang ngayon ay masama ang loob nito dahil sa away nilang dalawa. Idinagdag pa ni Singson na may sinabi rin sa kanya na hindi na niya pwedeng mabanggit, pero ang tatay raw ay pumayag na kaya dadalhin daw sa kanya ang mga ito. Ayon pa rin kay Singson, napaka-importante sa kanya ang pagkakabuo ng isang pamilya dahil 10 lang daw ang bili ng Diyos at isa dito ay honor thy father and mother. Kasabay nito, nakiusap si Singson kay Carlos na patawarin na ang kanyang ina at magiging masaya siya kung makita niyang maligaya na ang pamilya nito, kaya't magbibigay daw siya ng 5 milyon kung mapapatawad ng mga ito ang isa't isa. At iyan aking balitang showbiz para sa impilang may todong lakas, DWIZ. Ako si Anton, nagbabalita ng tama, naglilingkod ng tama. Ronda Pilipinas. At yan ang kabungan ng mga balita at impormasyon sa Ronda Pilipinas. Pero bago tayo magpaalam, tayo munang magpatama quote of the day. Hindi lahat na nagsusumbong nagsasabi ng totoo. Yung iba magaling magbaliktad ng kwento para siya yung kampihan ng tao. Yun. Pero alam nyo, pagka may isang kasinungalingan na kumalat, yung hindi totoo, hindi naman yung nagbabalita at nagkakalat ang may problema o ang may kasalanan. Ang problema, yung mga taong naniniwala. Yun ang mga totoong problema, hindi yung nagkakalat. Oo. Ang mga taong naniniwala doon sa kasinungalingan. Oo. At yan ang kabuuan ng mga balita. At teka muna, happy birthday muna
Happy birthday kay Miss Larmaine de Jesus Barreto, DWIZ and Aliw, Channel 23 Network Communication Officer and anchor of DWIZ Network News. Oh, mamaya yan ha. 1:00 hanggang 2:00. DWIZ Network News ha. Happy birthday. Yun. Ano oras ang pakain ito? Wala ba? Posible. Kala ko nagluto to. Yan ang kabuo ng mga balita at impormasyon sa Ronda Pilipinas. Ang tabayanan po ang susunod ng programang Yes, Yes, Yo, Topasha with Attorney Ferdy Topasha and Miss Juvie de Guzman. Maraming salamat Pilipinas. Ako ang iyong naging tagapagbalita. Ako si Dennis Antenor Jr. Nagbabalita ng tama, naglilingkod ng tama. Ang mga malalaking mga balita, ang mga matitinding mga pinag-uusapan, ang mga maiinit at pinagtatalunang mga issue. Lahat hagip, lahat malalaman. Hindi lang sa buong Metro at Mega Manila. Kasama na ang buong Pilipinas. Hahagupit na ang mga malalaking issue sa Ronda Pilipinas. Live na live sa DWIZ AM Metro at Mega Manila. Naka-live din sa DWIZ News FM Regional Stations. Naka-live din sa Radyo Ronda AM Radio sa Pilipinas. Live ding mapapanood sa Aliw 23 Free TV. At naka-live din sa lahat ng DWIZ Digital News accounts, Facebook, YouTube at DWIZ News website. Ronda Pilipinas. Wala nang mahuhuli sa balita. Wala nang maiiwanang issue na hindi mo alam. Ngayon, updated ka na sa Ronda Pilipinas. Kasama si Dennis Antenor Jr. Ronda Pilipinas. Monday to Friday, 10 a.m.